For Rico and Sue naman, ano yung mga elements or insights about parenthood that you discovered while making this movie? Siguro, dati sasabihin mo lang gusto ko magkaanak. Okay. Pero ang daming preparations na kailangan gawin. Ang daling sabihin. Ang daling sabihin, pero pag nandyan na or nangyayari na, dahil hindi ka handa, diba? Sayang naman yung opportunity na mapalaki mo sana na maayos yung bata kung ready ka lang sana. So, yun yung may sinabi si Vice ganda sa Showtime nung kailan na parang kung hindi ka handang magkaroon ng anak or wala ka trabaho or ano, wag na lang. I know it's going to be controversial when you say that because like of course it's always a choice pero kasi kawawa talaga yung bata eh. Anong ipapakain mo, anong idadamit mo, saan mo siya ititira, paano mo siya paaaralin, paano mo siya bubuhayin, at paano mo siya gagawin mabuting tao. So kung hindi ka ready doon at hindi handa yung katawan mo, yung utak mo para doon, magsasuffer ka, magsasuffer din yung anak mo. So yun yung pinakamalaking realization ko siguro. Kasi dati, lagi ko yung sinasabi na, gusto ko maging mommy. Pero ang daming preparations. Yung realidad na kailangan mo talaga siyang paghandaan. Hindi siya desisyon lang. Pero do you still want to be a mom? I do, definitely. Also, yung sinabi ni Vice, to add, din yung sinabi din ni Leia sa Longga before. Kung hindi mo rin kayang magkaroon ng anak at kayang yakapin kung anong magiging siya, huwag ka na lang din mag-anak. Diba? Rico, your thoughts please. Happy birthday po. Doon sa nagba-birthday. Thank you. Rico. Actually, hindi ko makita yung start ng yung question mo kasi kung yung dahil sa movie, anong bagong perspective. Hindi ko alam kung kailan nag-start or nag-end. Kasi I'm of that age too. In fact, some might say overdue, di ba? But so my thoughts on the matter have been ongoing, di ba? And I'm still kind of trying to search for answers regarding that, but I also know that a lot of it also depends on the things around you, the situation you find yourself in, the people you meet. Do you have a partner? Don't you have a partner? Where are you in life? So I think yung pulot ko dito sa project na to and yung sa discussion today is parang this movie is, yes, it's about having a baby, but it's also to me about the opposing forces all the time of taking control on the one hand and also of letting life happen to you. Sometimes it's just a good thing to take control, sometimes it's a good thing to let life happen to you. Sometimes also there's a thin line where you have to take control then. So I think yun yung take ko dito sa movie na ito. And it takes a lot of maturity to say that, Rico. Okay? It shows a lot sa age mo now. Yung answer mo, which is, di ba, it's the experience, it's the maturity. So I hope so. Okay, before I give the microphone sa ating mga kasamahan sa press for their questions, one question lang for Sue and Rico. What if this happens to you in real life? How would you deal with it? Ako magiging si Sandy. Actually, Yes. nangyari na yata to sa buhay ko. At Na one yung- point in my life, Okay, explain. nasabi ko na yung buntisin mo na. Kasi nga bata pa ako, gusto ko nang magkaroon ng baby. Bata pa ako. I grew up in a big family, 5 kami magkapatid, bunso ako, and I know the joy of having a lot of siblings around you. Pero yun nga, the maturity comes with the follow-up answer na, am I really ready? Or am I just, is this impulse? Diba? Talaga, pag bata ka, hindi mo pa ganun ka naiintindihan yung sitwasyon. Okay, may aso ka, pero hindi ibig sabihin nun kaya mo mag-alaga ng bata dahil lang marunong ka mag-alaga ng mga hayop, aso, pusa. It's a totally different thing. And yun nga, above anything else, you want this child or this person to be a good person. Right. To grow up a good person. So, buti na lang, hindi pa ako nabuntis. Buti na lang, kundi wala tayo dito ngayon. Baka nag-aalaga ako ng bata. Pero yeah, at one point in my life, I did say that, na gusto ko na magka-baby. Kahit maghiwalay kami ng partner ko na to, feeling ko kaya ko
Na I think kaya ko naman talaga. Pero iba yung ready ka talaga. Iba yung talagang handa ka talaga. Rico, what if someone approaches you and asks for you to be a baby daddy? No, like similar to Sue's answer, I think, well, first of all, ako, titong ama naman ako, no? To 6 girls now, sa mga anak ng mga kapatid ko. And I thoroughly enjoy that. And also, sa industry, I feel may outlet yung ano ba yun? Yung desire na maging parang father. May outlet ako sa industry from leading the Composers Society and also mentoring artists through the years. Pero I know how special it is to have your own. And yung joke, maraming beses na eh. Minsan sa mga kaibigan ko, na pagka umabot tayong ganitong age, tapos ikaw ganitong age, tayo na lang, mukhang maayos ka naman, matino ka naman kausap, matalino ka naman, mga ganyan. So, Anong response mo doon? hindi, minsan, game, gaganon kami, di ba? And then a few years later, babalita ako na nagkaanak na. So, wala na nag-usap. So, hindi siya nangyari. And I always say that jokingly, but you know, what they say, di ba, jokes are sometimes half meant. No? Sa akin, siguro, habang nag-advance ako sa years in life, yung pagka-half meant ko, nagiging more than half na. Tapos, yung mga joke ko, hindi na masyadong joke. But, I think, umabot na rin ako ng ganitong katagal and basically, I don't need it, right? So, if it does happen, I want it to be as close as possible to perfect. Parang ganun. Wow, thank you, Rico. Anybody from the cast na same situation? Umabot sa ganun? Nasabihan? Alex, like, I'm sure, Pero Alex. may asawa na ako kaya may problema kami sa ko. Okay. Maybe Pero another life. nung binata ka, may mga lumalapit? Ako na buntis ko yung asawa ko, di ba? Sa joke ko naman, tatay na general. Tapos nabuntis ko, tapos siyempre, naging the typical dati solusyon, pakasal kayo. Right. Dati, mga 1990s, pakasal. Tapos yun, hanggang sa okay naman yung resulta, pero hindi naman lahat nagiging ganitong resulta. Yeah. Pero masigit ko lang, no, kahit hindi yung tinatanong. Doon sa pelikula, hindi lang naman perspective ng babae yung nakita kasi may friend si Rico at pinakita rin na ang lalaki naman hindi namin kami, kasi lumalabas lagi, ang lalaki gusto laging mambuntis, ang lalaki, ang sex, laging pabor ng lalaki. Dito pinakita rin na tulad namin sa totoong buhay ni Rico, kami matitinong mga lalaki na pinabadyo namin yung... Hindi, sumama na rin kayo kung gusto nyo. Pero pinakita rin sa pelikula na to, through our mga sound bites, na hindi lahat ng lalaki parang, go, sex yan eh. Kala kasi na malagyan na ng palda yung poste, tira kagad kami. Dito pinakita na binabadyo din namin yung, nagkaroon din ng justification yung pagiging That's a good mga lalaki namin. balance. Yes. Yeah, Ang ganda ng that's- balance ni Direk Eric dito. Thank you, Direk Eric. Sometimes men can be victims too. Correct. Si Alex. Thank you, Alex. Thank you, Direct Eric. And thank you, Rico.